Suffocation mula sa nalanghap na kemikal ang tinitingnang dahilan ng pagkamatay ng 4 na lalaki sa paggawa ng patis sa Obando, Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Magkakatabi at wala ng buhay ng abutan ng mga otoridad ng 4 na lalaking ito sa paggawaan ng patis sa Obando, Bulacan kahapon. Nasawi ang 4 sa mismong fermentation pool o tangke kung saan ginagawa ang patis. Base sa investigasyon, lilinisin sana ang fermentation pool ng maintenance crew na si alias Rodolfo. Pero nakita siyang wala ng malay ng isa ring trabahador na si alias Alan. Agad na humingi ng tulong si alias Alan sa 2 construction worker at isang personal helper ng may-ari ng pabrika. Pero namatay din ang 3 hininga ng tulong ni alias Alan. Ayon sa mga polis, posibleng na-suffocate o nalagutan ng hininga ang mga biktima dahil sa amoy ng tangke ng patis. Napansin din ng mga rescuer na wala man lang pangontra sa masangsang na amoy ang mga biktima. Lalo na si alias Rodolfo na trabaho raw talagang linisin ang mga fermentation pool. Nag-rescue sir ng namin, MDRRMO, kasama po yung BFP po namin. Nung tinatry na i-retrieve ng BFP, pati rin sila, hindi sila makatagal din dun sa loob. Ayon sa pulis, nakakasulasok daw talaga yung amoy sa loob ng paggawaan ng patis. Kaya naman kinailangan gumamit ng breathing apparatus ng mga kawani ng BFP. Sa katunayan, mula dito sa gate, malalanghap mo ang di kaaya-ayang amoy. Sinubukan pang puntahan ng News 5 ang mismong paggawaan ng patis, pero walang sumagot sa amin. Ayon naman sa mga polis, 4 na taon na palang hindi nag-ooperate ang pabrika at naisipan lang daw itong palinisan kay alias Rodolfo na pamangkin ng may-ari. Sabi ng may-ari, matagal na daw na hindi nag-ooperate sir yung patisan na yun. So non-operational kasi wala kasing laman yung iba na tangke. Nagkaroon na raw ng kasunduan sa pagitan ng may-ari ng paggawaan ng patis at mga kaanak ng biktima na hindi na ipasa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay. Kumbinsido raw ang mga kaanak na aksidente ang nangyari. Ayon naman sa isang kaanak, sasagutin daw ng may-ari ng patisan ang gasto sa burol at libing. Mag-uusap naman daw po kasi tinanong ko po kasi sa kanya kung bukod dun sa burol at sa libing, kung may ibibigay siyang financial sa amin. Meron naman, kaso wala pa siyang sinasabing halaga. Wala pa rin kasi kaming kasunduan sa may pulis. Kahit na nagkasundo na ang magkabilang panig, tuloy pa rin ang investigasyon ng Obando Police para alamin kung may pananagutan ng may-ari ng pabrika sa pagkamatay ng mga trabahador. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.